Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen. For this week's episode of Face the Nation, makikilala natin ang Trabaho Party List. Isa po sila sa mga kumakandidato sa party list ng ngayong darating na midterm elections at makakasama po natin ang spokesperson na si Attorney Mitchell David Espiritu upang ipakilala sa atin ano nga ba ang adhikain at plataforma ng Trabaho Party List na sa palagay nila ay malaki ang maitutulong sa ating mamamayang Pilipino kung sila man ay mabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng pwesto sa ating House of Representatives bilang parte ng party list system na siyang kumakatawan sa mga marginalized or underrepresentative sector ng ating bansa. Kasama natin, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa amin, Attorney Mitchell David Espiritu, ang talagang magpapakilala sa atin ng Trabaho Party List. Sa pangalan pa lang ng partido, Party List, malalaman na natin ano nga ba ang isinusulong ng Trabaho Party List. Welcome to the studio, Attorney. Yeah, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin sa Trabaho Party List. Yes, Attorney, alam mo, pag pinag-usapan natin ang trabaho, hindi naman ito basta trabaho lang. Napakarami kailangang malaman natin at ano nga ba ang mga nakapasok sa trabaho na basta makakapagbigay benepisyo sa ating mga manggagawang Pilipino. Ngayon, kung titingnan natin ang record na inilabas ng Philippine Statistics Authority or Philippine Statistics Office with regard to the employment rate ng ating bansa nitong February 2025 lamang, sinabi nila na 96.2% of the labor force is actually employed. This is around 49 million employed Filipinos. And kung titingnan naman natin, dun sa unemployment, merong 1.94 million. Actually, tumaas itong ating employment rate kumpara sa mga nakaraang taon or maski dun sa data nila ng January. Parang marami. Pero ang daming issue na gustong pagtuunan ng pansin ng Trabaho Party List. Unang-una na dito. Kasama syempre dito yung employment, underemployment, at ano nga ba ang mga benepisyong dapat na natatanggap ng ating mga manggagawang Pilipino. Tama, Attorney? So ito yung pagtutuunan natin ng pansin ngayong hapong ito. Pero syempre, bago natin alamin kung ano nga ba ang kanilang plataforma, alamin muna natin paano bang nabuo ang Trabaho Party List at sino-sino nga ba ang ating mga nominees. Kasi sinasabi nga natin, iba na kung ang nominado sa nauupo bilang representante ng party list, ayun talagang nakaka-relate, naiintindihan ano nga ba ang pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino, lalo pa trabaho ang pinag-uusapan natin. So, saan ba nagsimula ang Trabaho Party List at sino-sino nga ba ang ating mga nominees na maaari nilang magrepresenta sa ating mga manggagawang Pilipino? Yes po. Hindi po nalalaman ng publiko, no? Ang Trabaho Party List ay acronym lang. Mas may mahabang pangalan ng Trabaho Party List. Tagapagtaguyod ng mga reforma at adhikaing babalikat at hahango sa mga oportunidad para sa mga Pilipino. Yun ang main advocacy namin, no? Nagsimula kami ng 2022. Tumakbo kami ng huling eleksyon. Hindi po pinalad ang aming trabaho, ang party list namin para makakuha ng isang seat sa Kongreso, no? Pero since that, patuloy na
pinapakilala namin ang advokasya namin sa aming mga sa ating mga kababayan sa Pilipinas at patuloy na nakipag coordinate kami sa mga private sector companies, sa mga magagawang labor groups, sa mga government agencies tulad ng Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, pati na rin sa mga local government units. No? Nagsimula kami ang Trabaho Party List dahil kinikilala namin na ang manggagawa ay isa sa pinakamalagang parte ng sektor. No? Ano lang yan, dalawa lang yan, public sector or private sector. At malaking potensyal ang nagagawa ng private sector upang makatulong sa ating bansa. No, kaya ang trabaho talaga ang first and main advocacy ng Trabaho Party List. No. Ang aming mga nominees, ang first 3 nominees namin, ang first one ay isang abogado, si Attorney Johan Bautista. Pangalawa, si Ate Ninay Chavez, isang owner at saka main advocate ng isang NGO, non-government organization. At ang third nominee namin ay si Kagawad Nelson De Vega, kagawad ng Barangay Santa Lucia, Quezon City. Sa tulong ng, and the rest of the nominees, sa tulong ng aming mga representatives, first and foremost yung 3 nominees namin, ay hopefully mapakinggan namin ang hinaing ng bawat Pilipino, ng bawat manggagawang Pilipino, at mayangat namin ang concerns and issues sa Kongreso para magkaroon ng sapat na sahod, pantay na oportunidad, kalidad na trabaho, at maayos na sitwasyon o environment sa trabaho. Yes. Alam mo, attorney, napakaganda niyang sinabi mo. Nung ipinakilala mo, at least napaka-brief lang nung sinabi mo tungkol sa mga nominees ng Trabaho Party List. Pero yun na nga kasi yung mga ating mga bumoboto, tinitingnan talaga nila, ito ba ay may sapat na kaalaman? Ito ba ay may sapat na eksperyensya? At kung na-touch nyo na ang magre-represent ay abogado, maganda. Kasi talaga namang mga batas ang ating kailangang maisulong sa Kongreso. Kasi yan yung ginagawa nila. Hindi lang pagdating mo naman na kasi dun sa Kongreso, ang prioridad mo kung ano ang isinusulong ng iyong party list. Pero syempre, yan, once na naaprubahan, ang nakaka-benepisyo dyan ay ang lahat ng mamamayang Pilipino. Maganda rin nung sinabi mo na meron tayong Ate Ninay, bukod kay Attorney Johan Bautista, meron tayong Ate Ninay na nagre-represent sa mga NGO. Kasi nakikita natin na hindi lang basta politika ang pinag-uusapan natin, ano yung pangangailangan, pati itong kay Kagawad Nelson De Vega, na nandun sila sa mga level na nakakausap nila at exposed sila dun sa mga ordinaryong mamamayan. Yan ang maganda siguro na talagang alam ng ating mga bumoboto kung ano nga ba ang background nitong ating mga nominees na ito. At syempre, babalikan ko lang din kanina, sinabi mo nga, dati kumandidato kayo, hindi nabigyan ng pagkakataon, pero ang ginawa naman ninyo ay talagang during the period of the last 3 years, bago tayo dumating ngayong midterm elections, ay talaga namang nakipag-ugnayan na kayo sa mga pribadong sektor, gayon din sa ating DOLE o DMW, para din malaman kung ano nga ba yung mga kailangan na tulong ng ating mga manggagawang Pilipino. Kasi kanina sinabi mo, hindi lang naman basta trabaho to, pero talagang nandoon yung sinasabing oportunidad sa mamamayang Pilipino. Yun na nga, dahil sabi nga natin, kahit naman din may trabaho ka, kung kayo ay underemployed, kung kayo ay may trabaho nga, hindi naman nakakatanggap ng sapat na benepisyo. So, napakarami pa rin pagkukulang. At syempre, ang sinabi mo, maitaas natin ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng mga manggagawang Pilipino. Syempre, saan nagsisimula kung hindi sa trabaho? Diba, attorney? So, mamaya, babalikan natin, attorney, kung ano nga ba ang mga plataforma na isinusulong nyo dito sa ating Trabaho Party List. Isa-isahin natin kasi medyo marami-rami nga ito dahil sinabi mo nga, oportunidad. Hindi limitado sa pagtatrabaho lamang. Pero tingnan natin kung sino ba yung mga involved na talagang grupo, sektor, mga specialized groups, ganun din yung ating mga pwedeng senior na magbebenepisyo kung mabibigyan ng pagkakataon ang Trabaho Party List na mabigyan ng pwesto sa ating Kongreso ngayong darating na midterm elections. Lahat po ng yan sa pagbabalik ng Face the Nation.
face the nation.